Noong unang bahagi ng ika-19 na siglo, sa isang tahimik at marangyang bayan sa Pilipinas, naninirahan si Emma Mabini, isang matalino, maganda at mayamang dalaga. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahang ipagtagpo ang mga tao sa pag-ibig, kahit wala pa siyang sariling karanasan sa larangang ito. Sa kanilang bayan, si Emma ang itinuturing na reyna ng sosyal na buhay. Matapos niyang matagumpay na ipagtagpo ang kanyang yumaong yaya na si Aling Teresa sa isang respetadong negosyanteng si Weston, naniwala siyang likas siyang mahusay sa pagpapakilala ng mga pusong nag-iisa. Kaya naman, isinunod niyang ipagtagpo ang kanyang matalik na kaibigan, ang mahiyain ngunit mabait na si Haraya Santos, sa isang lalaking akala niyang perpekto para rito, si Ernesto, isang mayamang pari. Ngunit laking gulat niya nang malamang si Ernesto mismo ang mailihim na pagtingin sa kanya. Samantala, sa gitna ng lahat ng kanyang panghihimasok sa buhay pag-ibig ng iba, hindi napansin ni Emma na ang tunay na pag-ibig ay matagal nang nasa harap niya, ang kanyang matalik na kaibigan at tagapayo, si Miguel Narvaez. Lagi siyang pinapayuhan ni Miguel na hindi niya dapat pakialaman ang damdamin ng iba, ngunit hindi siya nakikinig. Sa huli, natutunan ni Emma na hindi niya maaaring idikta ang pag-ibig ng ibang tao. Nalaman din niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang laro, kundi isang bagay na kusang dumarating sa tamang panahon. Nang bumukas ang kanyang puso, natuklasan niyang matagal na pala niyang mahal si Miguel. At sa wakas, si Emma, ang babaeng dating abala sa buhay pag-ibig ng iba, ay natutong makinig sa kanyang sariling puso at natagpuan ang kanyang kaligayahan.